Sa pagdating sa mga pampasalubong ay talaga namang hindi mawawala ang piyaya. Hello mga mi, kumusta naman kayo dyan? Siyempre para makagawa tayo ng piyaya, eto at maganda lang tayo ng mga sangkap tulad ng 2 cups ng all-purpose flour at 3/4 cup naman na cold butter, and then saka nyo naman lamasin yung ating butter sa flour hanggang maging katulad nito, and then saka nyo naman dagdagan ng 1 tablespoon of sugar. Pag nag-well combine na yung ating butter sa flour, saka nyo naman buhusan ng 1/4 cup na cold water, and then pwede nyo nang masahin hanggang makabuo kayo ng dough katulad nito. Pag na-satisfied na kayo sa pagmasa ng ating dough, pwede nyo nang ibalot ng cling wrap and then i-rest nyo muna ng 15 minutes. Sumunod naman ay i-ready naman natin yung ating pang-fillings ng piyaya. So meron ako ditong ready to use na red beans paste. Nabili ko lang to sa market. Gamit lang tayo ng 1 cup ng red beans paste and lalagyan lang natin ng 2 tablespoon of all-purpose flour. Kaya lang tayo naglagay ng flour sa ating beans para naman mawala yung pagka-moist ng ating beans at hindi magbasa pag niluto na natin yung ating piyaya mamaya. Pag na-mix well nyo na yung ating beans and flour, pwede nyo nang kunin yung dough na nirest natin kanina and then islice nyo na depende sa size ng kung gaano kalaki yung gusto nyo. Kung meron naman kayong timbangan, mas maganda para pare-parehas yung size ng inyong piyaya. Pero dahil wala akong timbangan, kaya naman eto't mano-mano sa pagtansya ng slice ng ating dough. So yun mga miyandi, ganyan lang yung gagawin nyo. Pag na-slice nyo na, i-form nyo lang ng pabilog and then kumuha kayo ng rolling pin at i-flat nyo lang ng ganito. Kung wala naman kayong rolling pin, ay pwede naman baso or bote, kahit ano para lang ma-flat nyo ng mabuti yung ating dough. Sa amount naman ng ating filling mga miyandi, depende sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. Pero ako, 1 teaspoon lang yung nilagay ko dahil gusto ko balance lang yung ating dough at ang ating filling. Dalawang klase pala yung ginawa kong piyaya, isang original at etong may sesame seed. Ay, hindi ko talaga in-expect mga miyandi na sobrang dali lang pala talagang gawin ng piyaya. Talaga naman kung meron kang tiyaga sa pagluluto at paggawa ng kung ano-ano, makukuha mo talaga kung ano yung mga gusto mong lutuin. Imagine na kailangan ko pang umorder sa online na galing Pinas para lang makakain ako ng piyaya. Ngayon ay kayang-kaya ko nang lutuin at gawin. Pag na-flat nyo na lahat yung ating piyaya, mga miyandi, dumakot lang kayo ng konting flour and then sakahin naman budburan on top. Para lang may pagka-powdery effect pag naluto na natin yung piyaya at same na nga sa ating nabibiling piyaya na pampasalubong ng bayan. So yun mga miyandi, nagpainit na ako dyan ng kawali. Ilagay na natin yung ating piyaya. Tsagain lang natin sa pag-flat mga miyandi dahil mas flat ang ating piyaya, mas masarap. Pag nakikita nyo palang lumolobo-lobo yung ating piyaya, okay lang yan mga miyandi, i-press nyo lang ulit para naman mawala yung hangin sa loob. Repeat the procedure lang mga miyandi hanggang maluto nyo na lahat yung ating piyaya. After ng ilang minuto, ayan at luto na lahat yung ating piyaya. Walang halong biro mga miyandi, nang makita ko talagang naluto na lahat ang piyaya ay kinikilig talaga ako sa tuwa. At sa mga magko-correct naman sa akin kung paano yung tamang pag-pronounce ng piyaya or piyaya ay kayo na po yung bahala. So